Ay sa ano ko. Woo! Okay. Ay, nga tawa, medyo. Kamu, di no. First time ginako mag formal gingani karon. So, first time ko na ako magingani nga kanang pangarap din ako nga. My due respect nga. To our school's division superintendent. May kamala. Ako. To our school's division superintendent, Mr. Edelberto Oplenaria. Assistant Schools Division Superintendent, Mary Ann Aliera. To our Public Schools District in charge, Ms. Nieva Bintunga. And to our school principal of Nasaan Central School, Ma'am Jonalie Aleria. To our SPTA President, Romeo Joseph Salcedo III. To all the teachers, faculty, and staff, sa lahat ng guests, parents, and graduates, and me, welcome. Welcome to my gender reveal. Ikulbaan dyan ko, oh my God. So, hilom din mo. Magsulat man tako karon kay para na ko'y maistorya diri. Nga, waman na ko'y achievement, sukat. Wala man dahil ko ma-share sa inyo about my achievements here in Nasaan Central School. So, kung nangutaan na mo, nganong naako karon diri, ako po. Nganong naapog ko diri. Ngawa man ko ma-share sa inyo about my achievements. Because graduate naman mo, achiever man mo, nakakiduntak ko ma-share. But, unyaan lang na. So, karon, kapulbaan ko, sige ko pamataan na kay ma'am sa atong principal nga. Unsa pa akong i-share about being a guest speaker. So nagbasol jud ko manong gidawat na ako ni siya. Kay pag-approach na sa ako, nego ko diretso kay nagtuo ko na ay bayad. Kay bawat sakan ako sa stage namong jud ko'y bayad as a performer. So karon, murag ako pag yung magbayad. So kani scam gid ni. Nabudol gid ko ni Ma'am Joyce Magallones amon to sila. Kamo gid ang hinungdan sa pagbalik-balik dito. So karon taga-Sulana ko share na ako akong journey na murag ko badagan na nagarusan. O mamurag ka nang sa darating na barangay election. Ama kana ito lang ako ha kay para ma-feel at home ko. So many of you mga tanag yun. Mag-English, itak ko na. Grabe, manay-mark 8 nag si English, din na lang ko eh. Daghan din mga tanay sa inyo anong nakaabot ko din sa Nasaan Central School. Which in fact, taga-Sulana, radyog ko. Tungod kay, nung elementary mi, bata pa mi, akong mama, ambisyosa man. So well-known man gyud ang Nasaan Central School nga home for the achievers pag sila niya. Bright din pag-ingon nga sentro, bright din ang mga estudyante. So gusto ko siguro niya ma-bright kay bugupon mo Miss Balay. So gidala mi na daan ni dinhi ko nag-eskwela. So ako di ay si Brian Roy Tagaraw. Abi ninyong bugupon mi ang inyong highest honor karon. Sa apelyido Tagaraw. Di ba? What a coincidence mo na nga kami bright na gidunta mi. But ako manggod, mo nang kaingon ko nga wala ko'y achievements diri sa Nasaan Central School. Kay, wa jud ko nagtarong eskwela. Wala jud ko'y laing gibuhat diri sa eskwelahan kundi maglatagaw. Grade 1 ko, kay Ma'am Lagat among room na diha. Sa akong pagkatabian sa classmate, gibira kong payong sa akong liob. O, dili ka kuan ha. Sa kaulit na lang siguro to niya. Kagabon sa discuss na amang ko din. Na nabirahan ko. Dilagitan ko. So, tungod to sa akong pagkatabian. Wajid ko. Pero, na-honor ko sa grade 1. Kaya akong papa, naghimo og lamesa, gihatag sa akong teacher. Tinood na siya.
Tinood na siya, first time na ako grade 1, nakasaka ko sa stage, ipasaka si mama ka nagtaod og ribbon kay honor ko. Nangutana sila nga akong grado, puro ba 9 of 7, 9 of 7, pag-abot sa 4th year, fourth grading, naghatag man og lamesa. So, naka-honor ko. Ah, 4th pa jud ko. Di ko fit. Woo! Tapos, nung grade 2, wa gyapon ko nagtarong. Line of 7 gyapon. Kabalo nga nung lisod kaayo magtarong sa mua. Sayo pa kay sa buntag. Bisyosa talaga akong mama ko. Pag may sulana ha, magbiyahe pa pa rin highway mo sa kay habal-habal, anak. So kapoy kaayo magsayo sa buntag. Unya pag abot din magsigil ang dulahay na wala ko friends dire kay Tobe dito sa sulana. So dinidili kayo ko, wala ko friends. So nung grade 2, nagyapon ko'y worst experience. Naka-live brabata. Sa grade 2, naka-anak ko sa loob sa school kay Ma'am Sihay. Nakakuan ko tungod kay wala jud ko'y lain buhaton tungod sa akong pagkabulakbol. Wala jud ko'y tarong sa pag-eskwela. Pag grade 3 na ako, nagbayot-bayot na dayon ko. Nabuli na dayon ko pag-ayo. So when I was in grade 3, Maya kay Ma'am Galos Lagos, Ma'am Galos. It was one of the kana masilimuot tayo nga moment. Nga na nakani po tayo ni Dini, nata mo ni kwarta sa una. Mo nang nakapamiliti mi. When I was at grade 2, namatay akong manghod murag nagpaswerte sa amo. So nawala ta naman among negosyo. So nagbalik nito 0. So nagpatong grade 3. Wala ko man tay mga kwarta kayo sa una. Ang akong balunan sa una kay magbaon man may kay tuwa man may sa sulana. Di na mi kauli og udto kay wa may kwarta. So ang akong baunan sa una, dahon sa saging, tapos kuskuson sa plastic. Unya, ang akong classmate, si Albert Caborbon, diabrihan ng akong balonan na ay duwa kabok nakapatong nga bulag. So, ipasundayag niya during recess time ang akong balon nga bulag o ikatawayaan ko nila. Hangtod nga naglayog ni adto ni Charity nga dail. Tungod kay ila kong gibuli pag-ayo because of our sitwasyon. So nasagpaan ko niya og notebook. Ang notebook na ay spring. Nagaras akong diri hangtod karon na pagyapon siya sa akong nawang. The scars remains and the memories remains. Pero wala na siya pain. Nagpasalamat man pug ko kay gidala mi sa guidance, ipa-absent ko 1 week kay na ako'y samad. So ayahay kayo ko. So nung grade 4, tungod sa kapito sa kinabuhi, when I was in section Lanzones kay Ma'am Abiwela, na maligya na din kog hot cake naghimo sa akong mama ay lola, na maligya og mga mani, mga stick bread, mopalit ila ni adahan, ibaligya mga Cloud9, Chocomucho, unsa pa na diya ipanghatag, ipabaligya para makakwarta o makapalit sa papel. Kay ana kapitos ang kinabuhi sa una. It's really hard, labi na kung layo ka o kinahanglan ng pamiliti. Kaya imbis nga pagkaon na lang unta na mo balon, ipliti pa man namo. Kunya, nasugdan naman namo dire, lisod pug mo transfer na pud mi. So nagpadayon yapon. So when I was in grade 5, kay Ma'am Lawaan, sa section Lawaan kay Ma'am Cruz, dito na dayon to, nagsugod nga kanang crush na dayon. Pero dito mas grabe, kay the more nagaedad tagtarong ay ganang dako, pag grade 5 na ako, mas daghan man gabuli sa akong pagkatao. So, nawala akong confidence, akong kagalingon, nawala akong self-esteem, nawala tanan akong believe. Wala jud ko kanang kuan sa akong kagalingon, wala jud ko nag-excel. Hangtod pag-abot sa grade 6, wala jud. Tanan na ako grado, 9 of 7. Amot kung ka-remember, mas Ma'am Adis, anak, 77, di na kuha iya. Di ba, Ma'am Adis, no? 77 tanan akong grado, gikan sa first grading hanggang fourth grading.
Ang average na ako, 79 man siguro. Sa general average yun. Sa inang kag-graduate ko, 79 akong average sa elementary ko. Kay wala jud ko'y nabuhat na maayo sa academic. Kay di ami permente sa ilalom sa eskwelahan. Sige migbuhat-buhat og pusil-pusil ka ng mga clay. For grade 5, grade 6, sige magpangawat dito sa likod. Ilan ni Bading, naghan ka agtong sambag, cherries, abot mig mantangisyaw, panlasik sa lubi. Wa jud ko nagtarong og eskwela. So, ako masulti karon din honestly, sa Asaan Central School, wa jud ko'y na-learn academically tungod sa akong batasan. We have a great teachers here. Asaan Central is the best school. Pero ako, kaugalingon na ako, bulak-bul jud ko kay di ko sulod. Sige lamig laaga ni Sir Michael. Kabalo gid na Sir Michael, di ba? Kabalo ka. Kababata na ako siya, sabay mi gid ako. Sabay mi nanambok, sabay mi karon na tiguan. Siya gyud ang living testimony. Di ba? Nga laagan jud ko, bisan wala ko'y sapo sa ilalom. Laagan jud ko, wa jud ko ni graduate ko nga wala gid kasaka akong mama sa stage. Wa gay siya kapirma o kanang kuan kay ako nang tampiring kay madlo ko. Naka-honor ako kuto nagatagog lamesa. So kung akong papa magsigihimog lamesa, kung hindi ko maka-honor pa, wa gyud ko na abot. So tanan karon, ang question nganong naamang ko karon sa inyong atubangan? Because I am wearing this one. So, sa lahat ng graduates, congratulations sa achievers o sa mga wala nakakuwag honor award na apay next step sa high school. So, sa high school, naka-honor-honor na ko kay kabalo naman ko pangupya. Naka-friends naman ko. Siyempre, maulawan naman ta sa atong mga crush nga dito makasakag stage. O maulawan naman po ta nga ka ng ato line of 7 atong grado. So, maningkamot o naningkamot na din ko pagabot sa high school. So, nag-graduate ko sa high school, wa mangyapon ko na honor. Sa general, laylay man to ang kuan. Sa room, maka-honor ka because of the averaging. Karon, pag-abot na ako sa high school, wala gyapon tungod sa akong experience elementary nga nawala akong believe sa akong kagalingon. Pag-abot sa high school, di gyapon kog tarong. Wala gyapon galisod gyapon ko because ulawon kay ko sa stage. Sa kung saan ako kagusto mo kanta mo sayaw, gusto ko mag-perform, di gid ag katigaan og chance because maulaw ko. Ipakanta gali ko sa room namo, nagilaka gali ko. Akong classmate si Mr. Clen Arbonol. Yang anak si Mark Itan. Gahilaka dyan ko sa una, di ba? Hilumon kay ko. Kiatan ko sa akong mga classmate pero di dyan ko mo tindog para mutubag. Tungod kay maulaw ko, feeling na ako, kantsawan ko permanently because of my identity, my gender identity, sa akong itsura. So lisod dyan kaayo. Hantod nga, naningkamot lang gyapon ko because kabalo ko, dito ko tanan struggle o mga discriminations o mga experience na ako nga negative when I was elementary and high school. Ako ginang i-promise ang pagalingon na mangandoy ko. Kinsa din ang naay pangandoy, mga estudyante. Kinsa din ang gusto mahimong teacher, gusto mahimong doktor, mahimong pulis. Ako wala gid na sa akong pagalingon ka. Gusto lang gid ako magtapos sa akong pag-eskwela. Pero sige na akong pananawa sa TV, ang akong pangandoy di ay gusto na ako mahimong artista. Pero it's imposible kaayo sa akong itsura na apagaytid nga sa bukid-bukid sa Mindanao, imposible gud nga mahimo kong artista. Pero gibuhat na ako ang tanan para malabot ang akong pangandoy. Namakpak lang ka. So karon, step by step, pag human ako graduate sa high school, nag-eskwela pa kong college. Kami gapon sa kubsat ni Mr. Strickland. Eskwela na rin to, pero tungod sa lisod sa panahon, first sem lang ko, kay ana akong mama. Nganong muundang mangka nga igapang nato ang inyong pag-eskwela, ang akong tubag. Di ko ganahan na makitanta mo magkamang-kamang para lang sa eskwela nato.
pwede man ko muundang na para magtabang lang sa ilang pagtrabaho. Tungod kay wala man ko inaabot, kay wala man ko inaabot na sa kuan, so nagtrabaho na lang ko. So first na ako nga trabaho, nag-collector ko sa lending. Yundang ko hapit ko nahulog sa motor. Kay ako may collector na may driver, makatulog man ko after alas 11 kadlaw, alas 12, alas 1. So after that, nag-apply ko sa bakery. Kaya pasulod may bilang tindera. Pagsulod na mo tindera, ipukaw may alas 3 kadlaw. Kay magmasa na daw may pandesal. Ginoo ko tindera ko no, pero kami dahil magmasa. Unsa bay hanaw ko anang bayuta nga gipagmasaha mo ko sa pandesal. So giundang ko. So, daghan kog mga trabaho nga naabot dire pero gilarga kog Manila. Kay na ako'y chance sa makaabot og Manila. Pag-abot na ako og Manila, sa Tondo ko nagpuyo. Ang negosyo sa akong gipuy-an, mamaligya og mais. So, pag-abot na ako sa Manila, sa Tondo, ang akong trabaho, magbaligya og mais papuntang Quiapo. So kung napanood niyo ng Batang Quiapo, kanang simbahan nga ilag shootingan, diya ko gapamaligya og mais sa Quiapo sa una. Guyod-guyod sa kariton, sa kalayo, kaayo, pila ka kilometro, magbaligya ay magsingita, mais, tulo 20! Grabe ka kapoy. Tungod kay, wamang ko'y naabot. Kay bulak-bul lagi. After that, while ga-apply ko sa, nagbaligya kong mais, nag-apply ko para sa isa ka company. Dayon, sa gilid sa company office, maagian na mo ang ABS-CBN. Doon na kayo ko sa kong pangandoy ng mga artista. Naana ko sa ABS-CBN mag-agi-agi. Kaya tungod ka dito ang office. So, tanan audition nga akong gi-apilan, permanent gigo failure. Hanggang sa, nisulod na lang ko sa pagka-illegal recruiter. Dili ito siya illegal recruiter, but illegal siya because gapang-recruit kong mga banda, singers, dancers, palupad sa laing nasod. Pero dili mi gaagi og POEA. Ay, kabala ka, close naman ko to ang agency. So, nadakpan ko because of illegal siya, because human trafficking. Human trafficking ang tawag ana. So, sa human trafficking, nadakpan ko, 4 hours ko nakulong, dili sa police station. Nakulong ko sa parang NBI, ano sa sa office. O, ayun yun to gayaha ha, kaya na ginuo ko. So, tungod kaya, wamang ko inaabot, dito hindi ko napadulong. Pag humanad to, nakagawas ko, tungod kaya wala sila na kuha nga ebidensya. Because medyo brainy mong gamay, wala sila nakuha sa ako, so ipagawas ko nila, kaya wala ebidensya. After that, nagtrabaho na dayon ko sa salon. Pagtrabaho na ako sa salon dayon, nanin ko na imong customer dayon, gi-refer dayon ko sa manager. Sa manager, sa artista. O, doon nagyapong kayo ko sa pagka-artista. Kay manager na, ikuha din ko niyang PA sa mga artista. Pag PA sa artista, ako na dahil mag-uban-uban sa mga studio, kung asa dapit ko mag-PA or assistant sa mga artista. So, doon ninyo kayo ko sa akong dreams na may mga artista, nakuha din ko as stand-up comedian. Pag-abot na ako dayon sa pagiging stand-up comedian, 2013 and 14, nakuha rin ko padulong sa Japan. Pag-abot sa Japan, entertainer ko dito, nag-start na dayon ko vlog. Dito din ko naila sa mga tao o parang nahimo na din kong instant celebrity sa social media. Pag-abot tayo dito sa Japan, pag uli na ako, gikuha din ko sa Miss Q&A kay para mo-appeal sa ilang salita sa contest. And luckily, nakasulod ko as top 6 grand finalist. Then after that, nagkaroon na dahil of offer kay naila naman dahil ko as artista na dahil adto nga time.
So, after that, na-inspire sila sa akong story, sa mga struggles in life, kung asa ko napadulong, kung asa ko nagikan. Gi-interview na ko ni Miss Charos Santos. Dito na din natupad ang akong pangarap nga mahimo na gidayon kong artista kay gikuha naman ko para sa Maalaala Mo Kaya. Pagsulod na ako sa Maalaala Mo Kaya, gikuha na yung ko for Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Na kung saan, mugi na ang pinaka-dream na ako sa una pero imposible yun. Kaya ano, 4 times ko nag-audition sa Pinoy Big Brother, wajud ko na dawat. Pagsulod na ako sa Pinoy Big Brother, because of the public nga grabe nga bash, because sa ilang nakita sa ako sa sulod, nga wa ko kabalo unsay paggawas, lahi ang gigawas, unsa pagka-editing. Grabe nga pang bash, pang judge sa tao sa ako nga to the point nga kadawat ko og death threats. Daghan kaayo mga ga-message sa ako para unsay buhaton nga di maayo sa ako because na nahitabo. Grabe to siya. So I get bash sobra. Even diri sa hasaan sa akong lugar, akong pamilya, nagtuo sila nga mo gito akong gibuhat. So wala ko'y mahimo kay mo may gigawas sa TV. So, paggawas na ako sa Pinoy Big Brother, nagtago ko for like 1 week, di na ko mugawas kay mahadlok ko sa tao. Pero, gitawagan ko ito sa Pinoy Big Brother para mag-wildcard. Pagsulod sa wildcard, kani dayon ang kinanglan namo iwin para makuha namo ni nga makasulod sa top 5. So, fight so hard. Grabe gid akong laban dito para gid magamit na ako ang akong talent, tanan, nga wala na ako na-share when I was elementary, high school. Tanan na ako gibuhat pag-abot sa PBB. Tapos, nakuha na ako ning akong suit karon being the top 5 Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Na-redeem na ako akong kaugalingon because napakita nila yung other side ko nga dili tanan manggita na ay mga negative side, na manggita ay good side. Pero na-focus sila sa negative na butang na nakita nila sa TV. So, kung balik ko sa wildcard, napakita naman nila ang akong good side. So, na-redeem na ako ang akong kaugalingon. Dili na ako ma-share kaayo tanan unsad yun, kung ako kabalo unsay nakita sa ako sa school nganong ako ang gikuha karon kay nangutanay ko unsay akong i-share ka wa man ko kabalo disod kaayo isa-isahon unsay ako mga nabuhat kay wala jud koy achievement about academics, wala ako nag-graduate as cum laude, wa ko'y nakuha nga mga award from award giving bodies na related sa school. But since I'm here, na ako diri, feeling na ako because not to discourage everybody nga naa diri sa mga akong atubangan nga graduates. I-discourage ta mo nga okay ra di ay nga wala tay naabot kay kumaning kamot lang ta. Dili pwede. O di pod pwede nga kanang moingon ta nga diploma or diskarte. Kay kung papilion ka, kinsa din ang diploma o diskarte? Diploma, taas kamay. Diskarte. Dagan di kay gusto dire nga magparehan ako. Mga bayot. Ang akong tubag, why choose if you can have both? Diba? Kay kung ako, naningkamot ko, nang diskarte ko para maabot na ako, nakaabot ko sa inyong atubangan karon. Tungod lang sa diskarte, without any diplomas or degrees na na-receive na ako, nakaabot ko sa inyong atubangan because I feel like I'm very successful today. Kaya nga no, madiskarte man ko. Pero one thing for sure, kung ako naningkamot sa una, mas swerte pa siguro akong maabot karon mas taas o mas dako ko o maabot kung naapod yung diploma. So if you have chance to study hard, kaya nga no, ang diskarte, permi na naa sa atua. But sa inyo, spoon feed na sa inyo ang pag-eskwela. Eskwela, gid mong tarong, mintras na apa.
Kay lisod kaayo nga walay maabot og pirmi lang tad diskarte. Nakatrabaho ko ani, nakaabot ko sa bisang asa. Tungod kay wala ko'y diploma. So tanan nga nagtan-aw karon dani tanan graduates, you have a long way to go. Kung ako naabot na ako ni siya nga time because madiskarte ko, why not ko naning kamot pagyud ko sa una? So why choose if you can have both the diploma and diskarte? So karon, tungod sa akong pagka-vlogger, tungod sa akong natapad na ako ang pagiging artista, yung dream na ako, ana sila libre lang ang mga ndoy, taasan mo na. Ayaw, be practical. I will give you an example. Kung mangarap ka, taasan mo na, di ba? So nangandoy kag eroplano, gusto ko magkaroon og eroplano. Ayaw, kay wala man kay airport. Kung nangandoy ka magkaroon og sakyanan, pangita sa og parking. Dapat step by step imong pagpangandoy. Og dapat kabalo ka unsa imong gusto. So karon pa lang, kung ang uban diha kabalo na silang pangandoy, in time, focus on your dreams. Kay malay niyo, one day, kamupod ang mutongtong diri sa stage. So karon, naa ako sa inyong atubangan because maybe of my successful life. So for me, I do believe kung ano ang sinabi ni Abraham Lincoln, na the true meaning of success is not what you have become. It's about what others have become because of you. So in Bisaya, ang true meaning sa success, sa successful, dili tungod kay unsay ako naabot karon. Para sa ako, kung unsa ang naabot sa lain, tungod sa ako. Ibig sabihin, sa akong naabot, nakashare ko sa akong tao sa akong palibot. Kung sa panghinambog pa lang, dili ni hinambog giro ang ako pero tungod sa bisag wala ako nakagraduate o kanang college, wala ako na-achieve when I was elementary o high school. Nabalayan na ako, tanan na ako igsuon. Ang akong mama, natabangan na ako akong mga amigo sa palibot nga makabalay o matupad ang ilang mga pangarap. Because na-share na ako o na-inspire po na ako sila sa akong naabot. So for me, successful ko because I was able to share my success and I was able to inspire other people. And I hope kamo nga nasa akong atubangan karon, ma-inspire pud mo nga one day maabot ra gyapon ang inyong pangandoy. Bago na ako lisanin ang apat na entabladong sulok na entabladong ito, tigaan ta mo og isa kasi, huwag mong hayaan ang iyong pangarap ay manatiling pangarap. So if you have dreams karon, manifest that will going to happen someday. So sa tanang graduates, patuloy lang sa pagpangandoy because one day, your dreams will become into reality. So once again, my name is Brian Roy Tagarao. And now, I'm leading with my dreams. Thank you so much, Hasaan Central School, for the good and great memories I have that will cherish forever. To all the teachers na akong naagian sa una, sukad-sukad, up until now nga nakaila na sila sa ako, daghan kay salamat sa pag-invite sa ako. To the school principal sa tanan nga naadiri, daghan kay salamat sa pag-trust. I know nga sa feeling na ako, wala ko'y naabot o wala ko'y ma-share. Pero because di paanhin ko ninyo dire, it's a big pleasure for me. So, once again, this is Brian Tagarao, a proud Hasaan Central School alumna. Thank you and mabuhay.